Alright, magandang araw muli sa inyong lahat mga kapatid at sa lahat po ng subscribers natin dito sa ating channel. Salamat po kayo nag-i-stay dito, no? Sumainyo ang biyaya at pagpapala ng Panginoon Diyos na buhay. Magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos at nais ko pong bigyan ng linaw itong tanong na ito, nasa na nga ba ang dalawang tapyas na bato sa ngayon, ano? At ito po ay tanong po ni Sister Michelle. Na tinasabi niya, tanong niya ito, nasa na po ba ngayon ang dalawang tapyas na bato? Ngayon, kung ating hahanapin kung sino nangangalaga dito, sino ang may hawak dito, ay hindi ko po alam, no? Pero kung matagpuan mo man yan, ano? O hindi man matagpuan, ano ba ang nilalaman? Itong tanong, ano ba ang nilalaman ng dalawang tapyas na bato? Kasi yun ang mahalaga, di ba? Yung nilalaman ng dalawang tapyas na bato, yun na nga po yung 10 utos ng Diyos. Ito po ay sinusunod ng mga Israelita, no? Bagamat yung ilan na hindi sumusunod sa 10 utos ng Diyos, di ba nakikita natin mayroong nagaganap sa kanila, may nangyayari na kung saan ay napapahamak, di ba? Ngayon, ang kautosan diyan sa kay Moises kapag ikay lumabag doon sa 10 utos, an may kahatulang kamatayan. Halimbawa na lang, nangalunya, nahuli sa akto, di ba? Papatayin ka hanggang sa mamatay sa pamagitan ng bato. Ganun po ang kautusan kay Moises. Bagamat yung 10 utos na yan ay nilinaw naman ni Jesus Christ, na kung saan ay binigyan tayo ng pagkakataon na magsisi sa iyong nagawang kasalanan. Pero kung hindi mo yung pinagsisihan, pagdating ng paghuhukom naman ni Kristo, doon naman ikaw hahatulan. Ibig sabihin, meron pong ginawa si Kristo na kung saan ay pag ikay nangalunya, nag-asala, hindi ka papatayin sa pamagitan ng bato, no? Si Kristo, binibigyan ka muna ng chance na magbago nang hindi ka mahatulan agad ng kamatayan physically. Pero kung hindi ka magbabago sa panahon ni Kristo, no? Kinamatay yung kasalanan, darating naman ang paghuhukom, hahatulan ka niya sa panahon ng kanyang paghahari. Huhukuman ka dahil sa iyong ginawa, no? Ngayon, balikan natin ang tanong na ito. Hindi na ho importante kung nasa na yung literal na bato, no? Ang importante doon yung nilalaman ng kautusan, 'di ba? Alam natin na yung kasulatan na nakasulat doon sa dalawang tapyas na bato, bagamat ito'y nasulat sa bato, 'di ba? Yun ay isinulat naman ni Moises sa mga papel, no? Sa mga scroll para nababasa po nila, no? Maging sa panahon ng mga paraseyo, ng mga pari, binabasa yun kasi naisulat ko po sa kasulatan. Mababasa mo yan sa aklat ng Exodo, mababasa mo rin sa aklat ng Deuteronomio, di ba? Yun ang kagandahan. Bakit nailipat naman sa bato? Kasi para hindi malimutan. Nung nailipat naman sa papel, no? Ay nailagay muna sa bato, nailipat sa papel. Ngayon naman ang kagandahan, dapat mailipat talaga sa puso't isipan nang sa ganun hindi na mawala kung ano man yung nilalaman doon sa dalawang tapyas na bato, di ba? Yung nga 10 utos. Kung nailipat ito o kung ito'y nailagay muna doon sa bato, nailipat sa papel, at ngayon talagang kailangan matanim sa ating puso't isipan para panghawakan mo hindi na mawala. Eh kung nasa bato pa yan, bit mo pa, di ba naman? Siyempre ang bigat naman noon. Ngayon, kaya nga nung binibit-bit na Moises, inilagay doon sa taba ng tipan, no? Na kung saan ay maalagaan, maingatan yung sinabi ng Diyos. Kaya nilagay doon sa dalawang tapyas na bato. Ngayon, dahil si Moises ay nagtuturo, tinuturuan ng mga Israelita, kaya isinusulat po niya din. Para nababasa nila. Para yung sulat niyon ay maipasa sa mga susunod na salinlahi. Ngayon, ang kagandahan naman po, para maintindihan natin, no, Sister Michelle, makikita natin ito sa mga sulat ni Pablo. Bagamat wala ng bato ngayon, doon na nakasulat, ang sabi ng Apostol Pablo, dapat mailagay ito sa puso't isipan. Tingnan natin, no. Sa kanyang mga sulat, sabi po dito, puntahan natin yung 3:3 ng 2 Korinto, no? Iyan ang sinasabi diyan na matanim sa ating puso't isipan. Malinaw na ang buhay ninyo ay parang isang sulat mula kay Kristo na isinulat sa pamagitan namin at hindi tinta ang ginamit sa sulat na ito, kundi ang Espiritu ng Diyos na buhay. At hindi rin ito isinulat sa malapad na mga bato, kundi sa puso ng mga tao. So ngayon, maintindihan natin na sa halip maisulat sa bato,
yung 10 utos, no, maisulat sa papel o ng tinta, no, isusulat nga ng tinta doon sa papel. Hindi mo pwede maisulat ang isang salita kung saan, 'di ba? Kailangan mailagay doon sa sinasabing mayroong tinta, no? Hindi sa pamagitan daw doon, kundi hindi rin sa pamagitan ng bato na isulat, kundi maisulat ito sa ating pusong laman. Kasi doon dapat masulat yung kanyang mga salita. Nang sa ganun, maalagaan natin. Ang kagandahan dito, nilinaw pa yan ni Pablo doon sa Hebreo 10:16. So, basahin natin din yun, no? Maganda po ito kasi po sa tanong po ni Michelle ay madadagdagan yung ating kaalaman, no? So, basahin natin. Ganito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa kanila sa darating na panahon. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga utos sa puso nila at itatanim ko ang mga ito sa kanilang isipan. So napakaganda po, no, na yung mga salita ng Diyos na matanim sa ating puso't isipan, yung kanyang mga kautusan. Kasi yun ang utos, baka sabihin niyo, ay sa Israel lang naman yung 10 utos. Ngayon ang tanong ko naman sa inyo, yung bang kanilang Diyos na sinasamba, yung kanilang pinaglilingkuran Diyos, di ba't doon din naman tayo sasamba? Hindi naman tayo magkakaroon ng ibang Diyos Kung ano yung Diyos nila na kanilang sinusunod, na nagbigay ng utos, di ba't doon din tayo sasamba at susunod? Kaya nakita natin yung mga Israel na sumusunod, pinagpapala. At yung mga hindi sumusunod sa kautusan, napapahamak. Kaya minsan, nakita natin na nahahatulan sila ng kamatayan dahil nga sa paglabag sa mga kautusan ng Diyos. Baka sabihin ninyo, yan naman ang ikautusan mula kay Moses. Alam niyo po, doon sa kautusan ni Moises, yung nga po ang mabigat kapag nahuli ka sa akto, halimbawa, sa pangangalunya, babatuhin ka hanggang sa mamatay. Yun ang kahatulan sa mga Israel. Pero pagdating kay Kristo naman, hindi ka mamamatay instantly, no? Binibigyan ka ng pagkakataon na magsisi sa iyong ginawang kasalanan. Ngayon, huwag ka na magpapatuloy sa iyong nagawang kasalanan. Di ba natatanda natin yung ating pag-aaral doon sa Juan chapter 12 ba yun? Doon sa sinasabi ni Jesus doon sa babae, no? Na doon sa mga Pariseo, yung mga Pariseo nagdala ng isang babaeng nahuli sa akto. Sabi ng mga Pariseo kay Jesus, Panginoong, Guro, ito nahuli namin sa akto ng pangangalunya. Sinasabi ni Moses sa kanyang kautusan na dapat siyang patayin sa magitan ng bato, no? Ano sabi ni Jesus? 'Di ba? Kung sino ang walang kasalanan sa inyo, siyang bumato sa kanya. Nakita naman ni Jesus lahat naman pala may kasalanan. Bakit ka hahatol doon sa may kasalanan? Yung hahatol naman ay may kasalanan din. Kaya napahiya ang mga Pariseo. Kasi ang nakita dapat natin doon, no? Kung gagawa ka talaga ng kasalanan, alam mo yun ay may consequence na parusa talaga. Pagdating kay Kristo, na sinasabi doon sa babae, no, ngayon, may humatol ba sa iyo? Kaya nga sabi ni Kristo doon sa babae, no? Hindi rin kita hahatulan. At ang sabi doon sa babae, muli, huwag ka muling magkasala. Ibig sabihin, pag nagkasala ba siya, mapapatawad ba siya? Kaya sinasabi ni Kristo na huwag muling magkasala, pinapakita doon na siya ay merong kahabag na pinatawad ka. Pero kung magpapatuloy ka sa pagkakasala, darating ang pagkataon sa harapan ng hukuman ni Kristo, di ba doon sa 2 Korinto 5:10, haharap tayong lahat sa hukuman ni Kristo para hatulan sa ating mga ginawa, mabuti man o masama. So, yun ang kagandahan para makita po ninyo, no? Yun ang ibig ko pong sabihin, na kung saan itong mga bagay na ito, yung nilalaman ng kautusan o nung 2 tapyas na bato, napakahalaga. Dapat mo pala malaman, ito ay mailagay sa ating mga puso. Di ba ito ang sinasabi dito sa, saan ba yan? Balikan natin ito, no? Ganito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa kanila sa darating na panahon. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga utos sa puso nila at itatanim ko ang mga ito sa kanilang isipan. So yung 2 tapyas na bato diyan, dapat mong alam pala mailagay sa ating puso't isipan yung nilalaman ng 2 tapyas na bato, di ba? At yan ay binabanggit din dito sa, basahin mo nila natin itong 2 Korinto 3:3. Anong sabi po diyan? Malinaw na ang buhay ninyo ay parang isang sulat mula kay Kristo
na isinulat sa pamagitan namin, at hindi tinta ang ginamit sa sulat na ito, kundi ang Espiritu ng Diyos, at hindi rin ito isinulat sa malapad na mga bato, kundi sa puso ng mga tao. 'Di ba? Yan po yung nilalaman kasi ng dalawang tapyas na bato eh. 'Di ba? Kaya naisulat sa pamagitan ng tinta at nababasa natin, at nung una nga nilagay nga diyan sa dalawang tapyas na bato. Ngayon po sa panahon pong Kristiyano tagasunod kay Kristo, dapat talaga nakalagay na sa ating puso't isipan. Hindi na po mawawala. 'Di ba? Kung mawala man yung dalawang tapyas na bato, pero yung nilalaman doon, hindi mawawala yun. Kasi inilagay ng Diyos sa puso mo kung tatanggapin mo. Pero kailangan mo talaga sundin yun. Na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, 'di ba? Yung 10 utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Siya lang kasi yung sasambahin. Ang sabi ng iba ay hindi mo na kailangan sundin yung 10 utos. Kung hindi mo susundin ang 10 utos, di ba't naroon nga yung huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos? Di, katulad ko, halimbawa, sundin ko yan. O talagang sundin natin, no? Halimbawa, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Una, wala akong ibang Diyos. Sino ba yung dinidiyos natin? Yung Ama at ang Kristo. Yun ang sinasabi na nagpapakita na nakaupo sa trono ang Ama at yung Tupa. Yung po nakaupo sa trono. Siyempre, pagpasok mo ng kaharian ng langit, paano ka sasamba doon sa mag-ama? Kasi mayroong palatuntunan ng Ama. Paano ka sasamba, paano ka maglilingkod sa Diyos, di ba? Pangalawa, yung sinasabi doon na huwag kang luluhod sa mga larawan, ginto. Kaya nga dito, nakikita natin dito sa ating mundo, kung may nakikita kang inukit na mula sa ginto, pilak, tanso, plastic, kahoy, ano mang bagay, no? At para sambahin mo yun ng Diyos, ayaw ng Diyos na nga nun eh. Di ba? Ang gusto ng Diyos, sumamba ka sa Kanya sa paraang espiritual, no? At katotohanan. Yung katotohanan kasi sa pamagitan ng mga salitaan niya. Katulad nito, huwag kang luluhod sa mga larawan o gintong inukit ng tao. Ay wag. Yung ginawa ng tao, wag na wag kang sasama doon. Ang pangatlo naman, di ba? Sabi doon na huwag mong gagamitin ang aking pangalan sa walang kabuluhan dahil napakasiloso ang Panginoon, di ba? Siloso nga ang Panginoon, tapos sasamba ka pa sa iba? O, di ba? Kung sinusunod mo yung 3 bagay na yun, 3 pa lang ha? Nakita ba ninyo? Gagamitin mo ang pangalan sa walang kabuluhan, tapos napakasiloso pa ng Panginoon. Halimbawa, itong Diyos na rebulto, inilagay mo ang kanyang pangalan doon at tapos sasambahin mo. O, di ba? Ay galit ang Diyos sa ganung bagay. Pang-apat, yung sa panahon po ng Israelita, ang sabat nila, ang ibig sabihin pala noon, kung sa panahon natin ngayon, magbigay ka ng panahon sa Kanya. I-dedicate mo yung panahon mo para sa Panginoon. Ang kalangan ninyo, ay bakit mo gagawin pa yung sabat? Gagawin mo pa rin nga yun dahil nagbibigay ka ng panahon. Di ba? Nagtatrabaho sila 6 na araw. Siyempre, pagod na pagod sila. Buong maghapon nagtatanim. Wala kang panahon sa Panginoon. Kaya ang Diyos nagbigay ng 1 araw para naman sa Kanya. Yung lahat ng inani mo, lahat ng iyong pinagpagalan, magbigay ka ng 10 bahagi, maghandog ka sa Panginoon. Para may parte, kasi mayroong tinatawag na nakabukod ang 12 lipi yun. Yung isang lahi ng mga Levita, yun ang naglilingkod sa Diyos. Para naman yung kanilang mga pinagpaguran at yung walang mana, mabigyan ng parte sa pamagitan ng mga ani nila. Di ba? Nakita ninyo? Ngayon, sa panahon natin ngayon, ano ba yung panahon ng Sabat? Di ba katulad nito, nag-aaralan tayo. Nagbibigay ka ng panahon na makinig sa kanyang salita. Kaya tayo nag-aaralan. Iyon po ang Sabat. Magbibigay ka ng panahon na makinig sa kanyang mga salita. Ang mali ng iba, pinamamalianan yung salitang Sabat. Hindi ka rin gagawa, hindi ka magtatrabaho. Hindi naman ganun eh. Kaya nga sabi ni Kristo, ako ang Panginoon ng Sabat, para malaman niyo kung anong dapat gawin sa araw ng Sabat. Katulad nito, ito yung sinasabi na ang Sabat, nag-aaralan tayo, nagtuturuan. Kaya nga 11:28, sabi ni Kristo, lumapit kayo sa akin lahat ng napapagal at nahihirapan at bibigyan kayo ng kapahingahan. Mag-aral kayo sa akin. So yun ang ibig sabihin, mag-aaral tayo sa Panginoon para malaman mo ano ang dapat gawin mo sa panahon ng Sabat. Yung panahon ng Sabat, ito yung i-dedicate mo sa Panginoon. O, di ba? Kung nag-dedicate ka sa Panginoon araw-araw, ay hindi ka magkakasala sa Panginoon. Kasi alam mo, sinusunod mo yun. O, di ba? Yun ang pang-4. Pang-5, galang mo ang inyong ama at ina. O, tulad ng may nanay pa ako, may tatay ako, nire-respeto ko po yun.
nangangailangan ng tulong, binibigyan ko ng tulong, pinapadalhan ko. O, di ba? Nakakasunod ka sa 10 utos, di ba? O, pang-anim, huwag kang papatay. O, hindi ako pumapatay. Hindi nga ako nagmumura, hindi ako nagagalit sa aking kapwa. Magalit man ako, sabi ng salita ng Diyos, huwag ka mag-asala. Pawiin mo gandang galit mo. At yung galit, yun na naging ginsan, nagiging high blood ka. At doon madali kang machuchugi. Kasi nga, nagkakaroon ka ng mataas na tensyon sa iyong pagkatao. Kasi hindi makakabuti sa isang tao magagalitin. Di ba? Ang epekto nito ay puso ang tinitira. Kaya madali siyang magkasakit sa puso. Agad mamamatay ka kasi nga hindi mo iniingatan ang iyong pagkatao. O, di ba? Yun ang pang-anim. May pampito, huwag kang mangangalunya. Katulad ko, mangangalunya ba ako? Hahatulan ba ninyo ako? Nga, sundin mo nga ang 10 utos. O, tapusin muna natin, ha? Sabi doon sa pang-8, huwag kang magnanakaw. O, kailan ba ako nagnakaw? Hindi man ako nagnanakaw. O, di ba? Nagtatrabaho ko ng maayos. Hindi ko para nakawan ang aking trabaho ng oras. Kung ano nilagay sa iyo, trabahuhin mo, linisin mo. Kaya nga minsan nga, sobra pa nga ako sa oras eh. Bakit? Kasi kailangan mo tapusin ang iyong ginagawa. Walang overtime, kailangan mo matapos. Ano ba yung trabaho ko? Saka muna. Ngayon, pang siyam. Di ba? Huwag ka magsisinungalin. Di ba? Sa trabaho mo. Natapos mo na ba yun? Sisibayin mo natapos na para hindi pa pala. Yun ang sinungalin. Pero huwag mong gagawin nga yun. Kung ikikristiyan na, magsabi ka ng totoo. Pang-10, huwag kang mag-iimbot ng iyong kapwa. Kaya, anong pag-iimbot? Huwag mong pagnanasaan yung mga halimbawa, bahay, lupa, asawa, o anumang bagay. Huwag mong pag-iimbutan, no? Huwag mong pagnanasaan na gusto mong makuha yung nasa kanya, no? Yun po ang 10 utos. Hindi naiintindihan ng ibang mga tao, kaya sila litong-lito. Huwag, pag daw ikaw nagkamali sa isa, nilalawag mo na lahat ang utos ng Diyos. Tama naman lumabag ka, huwag kang nagnakaw ka. Siyempre, nilabag mo na rin ang buong kautusan. Kasi kung kumikilala ka doon sa unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Kasi yung sinasama mong Diyos, ibig sabihin, kung nagnakaw ka, ibig sabihin, hindi mo talaga tinutupad na siya'y sumusunod. Kasi yung 10 utos, para ikay makasunod, ginagalang mo siya, yung kanyang sinalita. Di ba? Sabi ng iba, nilabag mo yung isa, parang nilabag mo na rin ang lahat. Totoo nga ho yun. Ibig sabihin, kahit isa ang nilabag mo, nilalabag mo ang Diyos. Ang ibig sabihin doon. Di ba? Hindi naiintindihan ng iba Pero ngayon, naiintindihan natin ngayon, kung iyan ay nakalagay sa iyong puso't isipan, hindi ka talaga magnanakaw, hindi ka papatay. Kasi alam mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. So, yan lang po ang aking masasabi sa araw na ito, no? Salamat po kay Sister Michelle na kung saan ay nalinawan po natin ito. Huwag mo nang hanapin ang 2 tapyas na bato. Ang mahalaga yung nilalaman. Saan nakalagay ito? Dapat malagay sa ating puso at isipan. Nang sa ganun, hindi ka magkaroon ng kasalanan sa Diyos. Kasi yung paglabag, kahit nga iisa, nilabag mo dun ibig sabihin, hindi mo re-respeto ang iyong Diyos na pinaglilingkuran. Okay? So hanggang dito lang po mga kapatid. At doon sa mga tanong mo pa, huwag kang mag-alala at bibigyan natin ng mga mahabang discussion pamamagitan po ng pag-aaral katulad po ng live. Kung nagre-request ka na naiiksihan ka sa 10 minutes, sa 20 minutes, at nagkakaroon naman tayo ng live session sa mga susunod pang araw para hindi ka mabitin. So salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Pagpalain po kayo. At ngayon tayo manalangin. Ama, muli kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan. At ngayon, naintindihan namin ang iyong mga salita ay matanim sa aming puso't isipan nang sa galon ay hindi kami magkasala sa iyo. Nang kami ay manatili sa kabanalan at sa iyo kami umasa na kami ay hindi maging palalo, bagkus kami ay sinasabi mo na kami magpakabanal at sumunod sa iyong mga pamaraan. At alam po namin, gantimpala ay kakamtan namin sa daktang panahon. Kaya Ama, sa lahat po na nakinig sa araw na ito, pagpalain mo din sila. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.